Hello! Magandang gabi sa inyong lahat and happy Sabbath. Ako'y masaya sa isang pribilehiyo na ito na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Tunay na napakabuti ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon kung saan maaari tayong makapag-aral ng kanyang salita at matuto at mapalakas ang ating pananampalataya upang patuloy tayong maghanda at maging handa sa kanyang muling pagbabalik. Ano po mga kapatid? Kaya po ngayong gabi ay samahan niyo po akong muli sa ating pag-aaral ng kanyang salita na po na nagmula sa isinulat na mga counsels ng atin pong Sister Ellen White from The Desire of Ages. And now we are on the third chapter and that is entitled The Fullness of Time. Pero bago po yun, mga kapatid, no, ay inaanyayahan ko po kayo na tayo ay yumuko para sa panalangin at hilingin ang banal na espiritu na ating makasama sa pag-aaral ng kanyang salita. Let us bow our head and let us pray. Mahal po naming Ama na nasa langit, Lord, we praise you and thank you for this wonderful Sabbath rest you have given to us. Thank you so much for the gift of life, the gift of family, and the gift of the Bible. And thank you that we have a prayer that we can connect to you anytime and anywhere we are. Father, we invite your Holy Spirit to give us wisdom, strength, and love to know and study your words tonight, Lord. And we pray that we will continue to see Jesus and Him alone in our lives, Lord. Thank you for loving us. Forgive us from all of our sins, Lord. We love you too. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, mga kapatid. Tunay nga po na napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, kamusta po kayo ngayon? Kamusta po ang inyong buhay? Kayo po ba ay patuloy pa din na still alive and kicking na po? At we are experiencing challenges na po. Pero mas nakikita natin ang pagpapala na nag-uumapaw higit pa sa mga pagsubok na na-encounter natin. No? Napakarami pong blessings. Amen, mga kapatid. At sabi nga sa kanta, no, count your blessings. Name them one by one. Count your blessings. See what God has done. And it will surprise you what the Lord has done. Na po, na bilangin po natin ang mga pagpapala, higit po itong mas marami kaysa sa mga problemang ating nararanasan ngayon. Kaya tunay po na napakasarap magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ano po mga kapatid? So tonight ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos and that is from the written word na po ng kanya pong anak na si Sister Ellen White. So, ako po ay magbabagi sa inyo ng PowerPoint and this is entitled The Fullness of Time. Ano po? Ayan. The Fullness of Time, mga kapatid. Meron po ba kayong karanasan kung saan nasabi ninyo na, wow, sobrang saktong-sakto yung pagdating ng pagpapala. Ano po? Sobrang sakto na na dumating ang blessing na po at itong pangyayaring ito ay masasabi kong nagmula talaga sa ating Panginoong Diyos, no? At hindi lamang sa ating sariling kagustuhan, no po? Ito ay nagmula dahil ito'y pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakagandang istorya ko po, no?
Ako po ay nag-aaral pa, hindi pa po ako nag-aaral noon, no, mga kapatid, dahil ako din po ay nag-stop sa pag-aaral dahil mahirap ang buhay ng aming pamilya, no po. At hindi sapat ang pera ng aking mga magulang para mapadala ko sa kolehiyo, no po, mga kapatid. So ako po ay nag-pray 2 years po ako mga kapatid, na po halos 1.5 year po ako nag-stop sa aking pag-aaral sa kolehiyo, at gabi-gabi na po ako po'y umiiyak sa Panginoon, nananalangin na, Panginoong Diyos, tulungan mo po ako na makapag-aral muli. At alam niyo po, mga kapatid, ay yun po ay sa tingin ko po yung mga malapit na magtapos ay January po 'yan, mga kapatid, no, kung saan nung time po na yun ay June ang simula ng klase, no po. So yan, nakilala ko po ang aking tito, no po, na sabi niya sa akin, yun po ay sa gitna ng pagsubok, no, nung time na kami po ay nag-grieve dahil namatay po yung bagong silang na anak ng aking pinsan. Kami po ay tumulong para mailagay siya sa magandang lugar, no po, ng kanyang paghimlay sa sementeryo, no po. At yun po yung panahon na kasama po namin yung aking uncle, no po. At alam niyo po, mga kapatid, kinamusta po ako ng aking uncle at, Arian, kamusta ka? Mabuti naman, no? Mabuti naman po ako, uncle. So, nag-aaral ka ba ngayon? Ang tanong ng aking uncle. At sabi niya sa akin, gusto mo bang mag-aral ulit? Yes po, uncle. Hindi nga po ako nag-aaral ngayon eh. So, ayun. Sige, pumili ka ng kahit anong course na gusto mo at kung saang paaralan gusto mong pumasok, no? Ako na ang bahala sa tuition mo. Mga kapatid, tunay na napakabuti ng Panginoon, no po. Tinouch niya ang puso ng aking uncle at doon po, no, ay buong 4 years po ng aking pag-aaral sa Adventist University of the Philippines ay pagpapala po, biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aking uncle, no, na masasabi ko pong hindi po ako karapat-dapat doon sa pagpapalang yon, pero napakabuti ng Panginoon. Kaya ako po ay nakapagtapos ng aking pag-aaral. At hindi lang po doon, mga kapatid, no, alam niyo po, 2 years din po aking hinintay. Nag-work po ako after ko po mag-college na po. At thanks God, nakapasa din po ako sa board exam. And after 2 years, mga kapatid, alam niyo po, dahil po nakatulong akong mag-gather ng aking mga kaklase sa masteral na po. At sabi po ng school na tumutulong po sa akin ngayon, sige Arian, dahil ikaw ay isa sa mga tumulong na makalap ang iyong mga, mag-gather ang iyong mga kaklase, ay libre na ang iyong tuition fee. Wow, mga kapatid, napaka-daming blessing ng ating Panginoong Diyos at tunay na alam niyang sagutin ang ating mga panalangin sa kanyang pinakamabuting paraan at sa napakagandang panahon, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon na yes, matagal ang ating paghihintay, ngunit nasa saktong panahon kapag sumagot ang ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. The fullness of time ay ibinigay ng Diyos sa atin, ang pagpapala ng langit na siya pong nagbigay sa atin ng kaligtasan. Atin pong basahin, mga kapatid, ang Galatians 4 verse 4 to 6 na po. Ito po ay pinasimulan ni Sister White sa ganito pong mga verses na po. Sabi po dito, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. Ano daw po, mga kapatid? When the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman,
born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Na po, sabi po dito na mga kapatid na the Lord in the fullness of time had sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem, upang iligtas those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Po. At dito mga kapatid, no, sa tatlong verse na ito, 4, 5, 6 ng Galatians chapter 4, makikita natin ang tunay na pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, hindi po pinasimulan ni Sister White ang kanyang sulat from the book Matthew, Mark, Luke, John. No po, but this is from the book of the review of Apostle Paul, mga kapatid, no, at yung nais niyang ipadala sa mga hentil na nasa Galacia. Na po, ang sabi ni Apostle Paul, dumating ang pagpapala ng langit sa pamamagitan ng anak ng Diyos na si Jesucristo sa pinaka magandang panahon upang tayo'y iligtas at upang tayo'y ampunin, upang maging masabi tayo na mismong kanyang mga anak na lalaki at babae. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoong Diyos. Na po, imagine niyo po 'yon, a different person na po will imagine ko mga kapatid, no, a different person was used by the Lord to help me finish my college life, and then another one na po, God has touched that school to be my sponsor na po para ma-fulfill ang nais ng Panginoong Diyos, ang plano ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Napakabuti ng Panginoong Diyos, mga kapatid, na po, na tayo'y inaring ganap, tinanggap ng Panginoong Diyos bilang sarili niya pong mga anak na lalaki at babae. Na po? And this, we can say, mga kapatid, na we can praise Him every breath we have, na po, every day of our life, na kapurihan sa Ama na nasa langit, sa ating Diyos Ama na nasa langit. Mga kapatid, bago dinala ng Panginoong Diyos ang kanyang anak sa lupang ito, ay hinanda niya po ang kanyang bayan. Amen, mga kapatid? Di ba po, alam niyo po yung sabi po nila that the waiting is a time of preparing. Na po, ang paghihintay natin sa pagdarating ng pangako na yon ng Panginoon ay upang ihanda ang ating mga puso. Sabi po na, no, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Fullness, mga kapatid, it came from the Greek word pleroma, contents which fill something up, that which makes something full or complete. Ayan, sabi po dito, no, na dinala ng Panginoon si Jesucristo sa ating mundo, no, kung saan upang dumating sa kakumpletuhan, no po, sa fulfillment ng kanyang plano at pangako sa ating buhay, no po. So yan, fullness, dumating ang ating Panginoong Diyos upang tuparin at kumpletuhin ang plano ng pagliligtas ng Diyos sa ating buhay, no po. So, sabi po dito, no, He completes, no po, the plan of salvation of God. No po. So yan, time is from the Greek word
chronos, an indefinite period of time during which some activity or event takes place. Quantity of time. Na po, sabi po dito na dumating ang Panginoong Diyos sa panahon na talagang kailangan siya ng tao. Na po, at ito po yung panahon na talagang sinet ng ating Ama sa Langit na po upang bigyang katapusan ang kasamaan na po. Kairos, a specific event or circumstance, quantity of time na po. Ito po ay specific event, napakahalagang pangyayari na po sa kasaysayan ng langit at ng lupa na po. So in Acts 1 verse 7, and he said to them, "It is not for you to know the times or seasons which the Father has put in His own authority." No po, napakahiwaga po talaga, no? Napakamahiwaga ng mga paraan ng Diyos sa ating buhay. Napaka maliit no po ang pangunawa nating mga tao sa kanyang mga paraan no po, higit na alam ng Diyos. Siya'y mas mataas sa oras, mga kapatid. Tayo po ay nasa under time no po. Tayo po yung mga tao ay nasa ilalim lamang po no ng oras, ng panahon no po. Pero ang ating Diyos na nasa langit ay siya po ang humahawak ng panahon. Siya po ang nagpapaandar ng panahon at siya po ang nangunguna, nag-govern sa panahon na po. Kaya po ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon no, higit pa sa ating kaisipan ay nasa sa kanyang puso na po at hindi po natin yon maki-question mga kapatid dahil alam ng Diyos ang pinakamabuti na po. Sabi po sa Ecclesiastes, God makes all things beautiful in His time. Na po, napakabuti ng Panginoon kapag siya ay sumagot sa ating mga panalangin na po. Surely, truly, it is the best time. It is the sweetest time. It is the greatest time in which we will celebrate na po. Itong bagay na to ay hindi ko ginawa, kundi ito'y gawa ng Diyos na nagmamahal sa akin. Na po? So sabi po dito, God sent forth His Son. In the Greek word, exapostelio, send out with a purpose or mission. Yung send forth po, no, nangangahulugan po yun na ipinadala ng may purpose, ng may reason, ng may mission. Ipinadala ng Diyos Ama na nasa langit ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak sa isang napaka-espesyal na mission. Born of a woman, siya ay isinilang mula sa isang tao, na po, sa isang human being, na po. Born under the law, na po. It means na siya po ay sa ilalim ng kautusan ng Diyos, no po. At siya ay Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay ang Diyos, no po, mga kapatid. So, yan. So, God sent forth His Son, no po. He is sent out with a purpose and mission, sent out through a human being, and sent forth by God, who is God, no po. Ayan. So, sabi po dito, no, the birth of Jesus means that God is never late. God never misses a deadline. God sent His Son into the world right on time. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na kapag ang Panginoong Diyos ang nagtupad sa kanyang pangako, hindi po siya nahuhuli. Hindi rin po siya nauuna, kundi nasa tamang panahon ang pagdating niya. Naniniwala po ako doon, mga kapatid. At
At alam ko po, no, na kahit gaano pahirap ng pahirap ang ating nararanasan sa mundong ibabaw na ito, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus muli dito sa lupa ay hindi siya late, hindi rin siya mauuna, kundi saktong-sakto na darating ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo at hindi na muling ang kasalanan, ang kasamaan ang maghari sa ating buhay, ang magpahirap sa ating kaluluwa, ano po, kundi darating ang ating Panginoong Hesus muli sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, sa isang napakagandang panahon, saktong panahon na kumpleto at buong-buo na tayong harapin siya bilang ating nag-iisang hari at Diyos ng ating mga buhay. Mga kapatid, God never misses a deadline. Na po? Alam niyo po, kapag nare-remember ko po yung panahon kung kailan dito, yung mga experience ni Sarah, na po, na kahit siya'y matanda na, ni Elizabeth, na po, ay binigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Panginoong Hesus na maging tunay na nanay, no po, maging ina, at binigyan pa rin sila ng Panginoong Diyos ng anak, no po, na siyang magtutupad ng kanyang plano sa kanyang para sa kanya. No po, alam niyo po, mga kapatid, naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay kilala ng Panginoong Diyos? Yes, no po. At ang bawat isa sa atin na kanyang binigyan ng buhay sa mundong ito ay may maganda po siyang purpose sa bawat isa sa atin. Kaya po, mga kapatid, na po, talagang patuloy nating hanapin yon. Panginoon, ano ang purpose mo sa aking buhay? Nawa ay maging ma-fulfill ko ang purpose mo sa aking buhay, sa aking nag-iisang buhay dito sa lupang ibabaw. Na po? So, God never misses a deadline. God sent His Son into the world right on time. And I believe and I praise the Lord for giving His Son Jesus Christ right on time when we needed Him the most, mga kapatid. So, meron pong apat na preparation na ginawa ang ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. No po? Una po ay monotheism. No po? Binigyan niya po ng pagkakataon ang bayang Israel upang makilala ang kanilang nag-iisang Diyos. Na po, alam niyo po, ako po ay patuloy nagbabasa pa din ngayon sa Old Testament. Pinag-aaralan ko yun. At napakaraming panahon, mga kapatid, no, na ang bayan ng Israel ay humanap ng ibang Diyos-Diyosan, sinamba ang ibang Diyos-Diyosan, pinili sila, pinaglingkuran sila, no, at tinalikuran ng ating Panginoong Diyos. Ang nag-iisang Diyos na naghatid sa kanila ng kaligtasan mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Mga kapatid, nilimot pa rin nila siya, no po, at doon, no, ay hindi napagod ang ating Panginoong Hesus. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Napaka-patient, compassionate Savior ng ating Panginoon na sa isa lamang po nilang pagpapakumbaba, muling pagbabalik at paglapit sa Kanya, no po, ay hindi niya sila tinatalikuran. Ngunit, tinatanggap niya ang kanilang paghingi ng kapatawaran, ang kanilang pagsisisi, at patuloy na ibinubuhos ang kanyang walang hanggang biyaya at pagpapatawad sa kanila, mga kapatid. No po, religious preparation. God is preparing them, no po, to know Him as a personal God. No po? So yan, in Old Testament scripture was completed under Ezra. No po, na na-fulfill po yun, no, mula sa patriarchs, no, Father Abraham to Jacob, no po,
to Moses na po, yan, hanggang magkaroon na po sila ng king na po at ng mga prophets na po. God wants to see His people worshiping one and only God who is the creator of heaven and the earth. And the Jewish synagogue came into being na po at yun, na-establish na yung temple sa Jerusalem na po upang maihanda na ang banal na presensya ng Panginoong Diyos ay nais niyang manatili na buhay at nakikita, visible and active kasama ang kanyang bayan na po sa araw-araw ng kanilang buhay. So yan. Next preparation is a cultural preparation, mga kapatid, no? So language. Ayan. So talagang inabot ng Panginoong Diyos, no po, the Bible, through the prophets na kanyang ginamit, no, ay gusto niyang i-communicate ang kanyang plano sa kanyang bayang Israel. Na po, so dito natuto ang Israel ng Greek language, na po, at na-establish ng mga Romans na mapaganda ang roads ng Israel. Na po, ayan. Ano pa po? Sabi doon, no, ni Seneca, the world is full of crimes and vices. More are committed than can be cured by force. There is an immense struggle for iniquity. Crimes are no longer hidden, but open before the eyes. Innocence is not only rare, but nowhere. The world by wisdom knew not God. No po, sabi po dito, no, na tumindi at tumindi ang kasamaan ng tao. No po, after nilinis yung flood, nilinis ng Diyos sa pamagitan ng flood ang ating mundo, no po, ay sabi po doon, no, talagang nagsisi ang Diyos na nilikha niya ang tao. No po, yun po yung verse po doon sa panahon ni Noah at gusto niyang mag-preserve, no po, ng isang bayan, ng remnant, mga kapatid, ng mga matitirang mga tao na hindi sasamba sa kahit anong Diyos-Diyosan, kundi sasamba lamang mismo sa ating Panginoong Diyos. Na po. So, kaya dito, di ba, na-establish ang religion as part of their culture, mga kapatid. At dito, binigay ng Panginoong Diyos kay Moses sa bayan ng Israel ang 10 Commandments upang ang 10 Commandments from a religious principle na po ay mapasama sa culture, sa way ng buhay ng mga tao na po. Ngunit nagkasala pa rin ang mga tao na po at sila'y napuno ng kanilang pagiging makasarili, pagiging sakim, no po, gahaman sa makamundong layaw na po, sa pera at sa kayamanan, sa karangyaan, no po. So yan, crimes are no longer hidden but open before the eyes of human being. Innocence is not only rare but nowhere. Hindi na po makikita na po masyado ang purity sa ating lugar ngayon na po. Sabi dito, more are committed that can be cured by force. Hindi na mapapagaling ng mga pulis, mga gobyerno ang kasamaan. No po, talagang palala ng palala na ang kasamaan sa ating mundong ito. Ayan, the world by wisdom knew not God. Hindi nila kilala ang Diyos. No po, pinapakita na ng ating panahon ngayon na hindi kilala ng mundo kung sino ang Diyos. Na po? At napakadaming tao na ang hindi kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Nagkaroon din po ng political preparation, mga kapatid. Number 1, Caesar Augustus Census. Di ba po, ng panahon na pinanganak si Jesus, na po, ay pinapatala siya ng kanyang ina at ama sa census. Na po, ayan. So, nung panahon ni Caesar Augustus, ay alam niya din po, no, na merong
merong magmumula sa bayan ng Israel na siyang magiging hari. At takot na takot po doon, 'di ba? Yung mga governors no po ng kanilang bayan, kaya pinapatala nila ang bawat lalaki na sinisilang no po, ang bawat ayon. So yan, and Daniel's dream and vision. Alam niyo po 'yun, napakaganda ng dream ng Prophet Daniel na ibinigay ng Diyos sa kanya, no po, na alam niyo po 'yun na nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na hindi tayo ginawang mangmang sa kanyang plano sa ating buhay, no. God has given a dream and vision to his prophet Daniel, no po, upang bigyan tayo ng clear illustration kung paano niya dadalhin ang kanyang anak na si Jesus upang maging tagapagligtas nating lahat, no po. So doon sa dream niya, 'di ba, yung image, there will be a rock that will strike hard into that image, no po, and that rock will establish a kingdom that will never be destroyed forever. And we know that that rock is our Jesus Christ, Redeemer na po. And the vision na po, yung sa mga beast, yung pag-ahon ng mga beast mula sa dagat, no po, every beast no po ay nakakatakot, napaka makapangyarihan, ngunit meron po doon na sisilang no po mula sa langit. That is the Ancient of Days, no po, na siya pong naka-clothed no po in white raiment, and that symbolizes no po the purity of the life of the Son of God, who is Jesus Christ. Napakabuti ng Panginoong Diyos na po na ipinakilala niya sa atin si Jesucristo upang maging pattern, upang maging example natin na sa kanyang buhay ay magkakaroon tayo ng kaliwanagan, na pwede pala tayong mabuhay ng hindi nabubuhay sa kasalanan. Pwede tayong mabuhay na hindi tayo pinapangunahan ng kasamaan, no po, ng kaaway. Pwede tayong mabuhay na nasa pangunguna tayo ng banal na espiritu at nasa pangunguna, paghahari tayo ng ating Panginoong Diyos. Ayan. And a spiritual preparation, mga kapatid. Alam niyo po, kilala niyo po si Simeon and Anna, no po? Ang sabi po nila dyan sa Lucas chapter 2, no? Sabi niya, hindi ako mamamatay nang hindi ko nakikita ang tagapagligtas, no po, na ipapadala ng ating Panginoong Jesus. Nung panahon po na after, 'di ba, na circumcise si Jesus, no, 8 days na po si Jesus, na po, na circumcise po siya. Ang sabi nila ay kailangan po nilang dalhin si Jesus sa temple, and Simeon, no po, who is a devout man, who is a man that is very close to the Lord, to the heart of God, no po, ang pangako sa kanya ng Panginoong Diyos ay hindi ka mamamatay na hindi mo nakikita ang tagapagligtas. Napakamahal po ng Panginoong Diyos na po si Simeon and si Anna. At ganun na lamang po yung kanila ring pagtatapat sa ating Panginoong Diyos na binigyan po sila ng pagkakataon na makita personally the baby, na po, the baby Jesus, na po, that is given to man to redeem them. Na po, yan, it is a spiritual preparation. Kung paano niya po inihanda ang pananampalataya ni Simeon at ni Anna nung panahon na yon, mga kapatid, na po, ay ganun din inihahanda ng Panginoong Diyos ang ating mga pananampalataya ngayon upang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no po, doon at makikita natin sa alapaap ng langit ay handa na po ang ating puso at isipan. No po? So, what are the purpose? What is the purpose of Jesus coming to earth? Number 1, to fulfill. Na po, Jesus came to fulfill, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as sons. Amen. Na po, una dyan is
fulfill, mga kapatid. Matthew 5:17 verse 18 says to us, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled." Na po, sabi po dyan, mga kapatid, hindi po dumating ang Panginoong Jesus upang ipakita sa mga Pariseyo, sa mga Israel, sa mga Jewish people, no, at sirain ang kautusan, sirain ang mga sinabi ng mga propeta, ngunit sa kanyang buhay na po ay sa buhay niya ang kabuuan ng Diyos, ng kautusan ng Diyos na po. Ang kautusan ng Diyos ay kautusan ng pag-ibig na sa kanyang buhay, mga kapatid, ay ma-embody niya na siya'y tunay na Diyos ng pag-ibig na po. At siya ang sa kanyang pagkatao na po ay makita natin na po ang tunay na anak ng Diyos. For assuredly, I say to you, no, na kahit isang kudlit ay hindi mawawala sa kanyang buhay, na hindi mawawala na hindi niya masunod ang kalooban ng Diyos, hindi niya masunod ang kautusan, kundi sa kanyang buhay, mga kapatid, ay ang dalangin ng ating Panginoong Jesus hanggang sa dulo ng kanyang hininga na po ay matupad ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Matupad ang purpose na ibinigay sa kanya ng kanyang Ama na nasa langit. Matupad sa kanyang buhay ang patuloy na pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Sabi niya po, no, sa Gethsemane, no, "Lord, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done." Na po, sabi po ng Diyos doon, "Panginoon, napakahirap naman po ng misyon na ibinibigay niyo sa akin. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang masunod sa aking buhay." Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay humahanap ngayon ng mga taong araw-araw at bawat minuto, bawat moment ay sasabihin ang mga katagang yon, "Lord, not my will, but your will be done in my life." Na po, God wants to fulfill His will in our lives, mga kapatid. Do you want to be like Jesus? Yes, I want to be more and more like Jesus. Second purpose, mga kapatid, is to redeem. Na po, Romans 8:15 verse 17. "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father." The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Mga kapatid, napakaganda na po ng purpose ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay na po. Napakahirap at napakabigat kung iisipin natin kung sa kakayanan ng tao na po ay napakahirap naman pong i-fulfill yan, Sister Arian. Napakahirap na po to redeem. Di ba po madalas kapag tayo ay nagbibigay ng ating buhay para sa ating kapwa, kailangan nating hubarin yung ating pagiging makasarili at mabuhay para sa ikabubuti ng ating kapwa. Mga kapatid, may ganun na po ba tayong puso ngayon? Katulad ng ating Panginoong Jesus, na hindi natin iisipin na i-keep yung buhay na ito. Pero ang gagawin ko ay isasakripisyo ko ang buhay ko
para sa buhay ng aking kapwa. Yun po ang nasa isipan, yun po ang nasa puso ng ating Panginoong Jesus. Ang iligtas ang makasalanang bayan na paulit-ulit na tumatalikod sa Panginoong Diyos na po, pero nakikita ng Panginoong Diyos na sabi sa Isaiah no po, no, and he shall see the the fruit of his labor. Na po, yung mga taong kikilalanin siya, yung mga taong ibibigay sa kanila, sa kanya ang kanilang buhay, ang kanilang puso't isipan, no. Nakikita niya ang mga taong yon at sinabi niya, no, he will be satisfied. No po, 'di ba sabi sa Isaiah, doon po i-describe yung buhay ng ating Panginoong Jesus, Isaiah 58 na po, na he will be by his wounds we will be healed, he will be crushed, he will be condemned by man, no po. Lahat po ng hirap na dapat tayo ang makakaranas nun ay ipinaranas po sa kanya. Dahil ang nakikita niya po, mga kapatid, ay ikaw at ako na tinatanggap siya higit pa sa mundong ito. At yun po ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon, nagbigay sa kanya ng lakas. Inaalay ko ang aking buhay para kay Aryan. Inaalay ko ang aking buhay para sa bayang ito. At nakikita ko na ibibigay nila ang buhay nila para sa akin. At doon, yun ang aking magiging lakas at inspirasyon. At tunay na magagalak akong ibigay ang buhay ko para sa kanila. Mga kapatid, God redeemed us for a special purpose. And that is to redeem us from this world, to redeem us from the enemy that harm us, that will give suffering to us na po. So yan, mga kapatid. The third one, Jesus came to adopt. The first one, fulfill. Second, redeem. And the third one, adopt. Na po, mga kapatid. In Greek word, huiothesia, o son to place. Na po. Ito po ay tinatanggap niya tayo bilang sarili niyang anak. Na po. Like Mephibosheth. Na po, alam niyo po si Mephibosheth, siya po ang anak ni Jonathan, na po sa 2 Samuel 4, na po, na sabi dahil iniligtas ni Jonathan ang kanyang mahal na kaibigan na si King David, na po, na si David, na po, sabi ni David, anong magagawa ko para ibalik ang kabutihan na ibinigay sa akin ni Jonathan, na aking kaibigan, na aking kapatid, no po. At nakita niya ang nag-iisa na lamang natitira na lang sa bayan, sa pamilya ni Jonathan, ay ang anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Sabi niya, si Mephibosheth po, no, ay lumpo, lame, mga kapatid, no po. Aking kukunin si Mephibosheth, tatanggapin siya bilang sarili kong anak, ibibigay sa kanya ang aking pangalan, at siya ay uupo sa aking kaharian, no? At hindi na siya magugutom pa, kundi araw-araw ay makakasalo ko siya sa hapagkainan ng hari. Adopt means to make us his own sons, mga kapatid. Jesus came to adopt us, mga kapatid. Sabi po dito, no, I am Mephibosheth. God has made us like Mephibosheth, mga kapatid. Amen po ba na tayong mga anak ng Diyos ay gagamitin niya, ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus upang makasalo niya araw-araw doon sa hapagkainan ng hari, no po, at makakain ng pagkain ng hari at magkaroon ng pangalan na ibibigay sa atin. Pangalan ng hari
ay ibibigay sa atin mga kapatid, no, upang maging kanyang sariling mga anak tayo. We are like Mephibosheth, mga kapatid. And this is the experience of this adopted son, no po, ni David na si Mephibosheth. Isang lumpo, mga kapatid. Ngunit kailanman, no po, ay hindi na nagutom, hindi na naghirap, kundi ang kanyang buhay ay pinagpala siya ng Panginoong Diyos. Wow, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, no, hindi na tayo alipin, ngunit mga anak. God sent out His Son for a special purpose. And that mission is first to fulfill the plan of God in our lives, to fulfill, to redeem us from slavery, to redeem us from Satan and the power of sin, the punishment of sin, the penalty of sin, na po. God redeemed us, and God now calls us His own sons and daughter. God adopted us. Na po. So yan, tinawag tayo ng Panginoong Diyos, anak. Na po, anak. Inari niya tayong ganap bilang kanyang anak. Tinanggap niya tayo at now we possess the privilege of becoming the sons and daughters of the greatest King of Kings, no po, ang hari ng mga hari, ay inaring ganap at tinanggap tayo, inampun tayo bilang kanyang sariling anak na babae at lalaki. Mga kapatid, no po, ay narito po ang isang istorya from 1860s in Missouri, no po, na tungkol po sa isang slave, no po. Ayan. So, doon po, no, sa panahon ng Missouri, ang border states po ay punong-puno ng mga bandits na mga pinapahirapan po nila ang lahat ng mga sibilyan, no po, nung panahon na yon, at napakasama ng war noon po, no, at napakadami pong naghihirap na mga tao. At yun po. At meron daw pong isang bata na ang pangalan ay George Giles. Was born in Diamond, na po, Missouri. His father apparently ay pinatay, no po, sa isang aksidente nung pinatay o namatay sa isang aksidente nung isinilang pa lamang si George, mga kapatid, na po. At nung siya'y baby po, no, ang kanyang kapatid at ang kanyang nanay were kidnapped by night raiders, mga kapatid, na po. Ay kinidnap ang kanyang nanay at mga kapatid ng mga masasamang tao. At si George lamang po ang natira at nakabalik ng buhay, mga kapatid. Na po, so ito pong ulilang bata na si George ay naging isang alipin, no po. At siya po ay nakabalik sa Diamond Grove, kung saan ang kanyang naging amo ay si Moses and Susan Carver, no po. Sila po ay napakadaming alipin, no po. At ito pong mag-asawang Carver na ito ay talagang napakabuti ng puso dahil tinutulungan po nila ang gobyerno nung panahon ng war. No po? Sabi po dito, no, na ang mag-asawang Carver na ito ay ayaw, no po, ayaw po ang na nagiging alipin ang mga tao, no po. Kaya po, mga kapatid, no po, ayan, ay nakabalik po mula sa pagkakidnap
ang magulang at mga kapatid ni George na po. At sinama po ni George ang kanyang nanay at mga kapatid sa mag-asawang Carver na ito. And did you know mga kapatid na this baby George was given the family name na po. Ayan. Ayan po. Ang inampun po ng mag-asawang Carver, ito pong baby boy na si George na po. At binigyan niya sila ng sarili nilang pangalan at pinalaki bilang kanilang mismong anak na po. And they call him from George Giles na po to George Washington Carver. Amen mga kapatid. Amen na po. Napakabuti ng mag-asawang ito. At did you know that George Washington Carver, from being a slave na po at ulila, si George ay lumaki bilang isang matagumpay na kabataan. Naging scientist po siya. Nakatulong siya sa napakadaming tao. George became an agriculturist na po. Natulungan niya ang napakadaming alipin at farmer. Naging inventor din po siya at naging professor sa isang paaralan. Mga kapatid, ang alipin at ulilang ito ay binigyan ng bagong buhay sa pagbibigay ng bagong pangalan sa kanya ng kanyang owner na si Susan and Moses Carver. Mga kapatid, given the choice, do you think Dr. Carver would have preferred to remain a slave? Pipiliin ba ni Carver kung nakita niya ang kanyang hinaharap? Kung mananatili akong alipin, ito ang mangyayari sa akin. Ngunit kung ako'y magiging anak, tatanggapin ko si Moses and Susan Carver na aking ina, ay mapapabuti ang aking future. Carver's a good example of what can happen when an orphan slave is given a family name and a future. Ang buhay po ni Dr. Carver na po ay nagbibigay po sa atin ng lesson, mga kapatid, kung saan tayo po na mga alipin ng kasalanan, mga ulila sa mundong ito, na po, we cannot find true happiness in this world only when we accept our God who is our Father in heaven na po, to adopt us, na po, tanggapin natin siya bilang sarili nating Ama na nasa langit. At siya ay masayang-masaya, mga kapatid, na ibibigay ang kanyang pangalan sa atin. Bibigyan tayo ng pribilehiyo na maging sariling anak niya na babae at lalaki na po. At bibigyan niya ng pribilehiyo na makasama sa kanyang kaharian at magmana ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, the choice is in our hands. Na po, the choice is sino ang pipiliin natin na po na maghahari sa ating buhay. Sino ang pipiliin natin na maging ama natin sa mundong ito, mga kapatid? Ikaw ba'y naging ulila, naging alipin ng mundong ito? And tunay na masama, mga kapatid, ang ating pag-asa ay tangi lamang sa ating Ama na nasa langit, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ipinakita na gusto niya tayong tanggapin mula sa ating pagkakaalipin sa kasalanan. Tanggalin ang ating mga kadena na siyang naglalayo sa atin sa kanya na po. At ibigay ang kanyang sariling pangalan sa atin. At bigyan tayo ng pribilehiyo na magmana ng kanyang kaharian. Mga kapatid,
Sabi ni Sister Ellen White sa Desire of Ages, Satan was exulting that he had succeeded in debasing the image of God in humanity. Nagmamataas ang kaaway si Satanas na wala na Panginoong Diyos. Ako nang nagwagi, tingnan mo, lahat sila ay gumagawa ng nasa imahe ko. Na po? Then Jesus came to restore in man the image of his maker. And God sent forth his Son in the fullness of time, Jesus, to restore in man the image of his Creator. None but Jesus Christ can fashion anew the character that has been ruined by sin. He came to expel the demons that had controlled the will. He came to lift us up from the dust, to reshape the marred character after the pattern of his divine character, and to make it beautiful with his own glory. Mga kapatid, napakaganda ng plano ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga makasalanan. Isang kumpletong plano at isang natupad na plano ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Na through Jesus Christ, mga kapatid, ay may kapangyarihan tayo, may pagkakataon tayong managumpay mula sa kaaway at ma-restore sa atin, mga kapatid, ang imahe ng isang tunay na anak ng Hari ng mga Hari at Diyos ng mga Diyos, mga kapatid. Nais ang Panginoong Diyos na maging tulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. Na po? And we praise the Lord because He had sent forth His Son, Jesus Christ, who redeemed us, na iniligtas na po tayo, na nagtagumpay na po siya mula sa kaaway at wala na pong karapatan, kakayanan ang kasamaan na maghari pa sa ating buhay. Wala na pong kakayanan ang kaaway na ialipin tayo sa mundong ito, kundi in Jesus Christ, mga kapatid. We have been freed. Ipinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. Ipinalaya na tayo sa pagkakaalipin na ito. And through Jesus Christ, mga kapatid, we can be changed from glory to glory. We can be changed to be God's own sons and daughter who is heirs na po, mga tagapagmana ng kanyang kaharian na nasa langit. Salamat po, mga kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Mahal po naming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang gabing ito na natutunan po namin, Panginoon, na kung tuparin ninyo ang inyong pangako at plano sa aming buhay ay nasa takdang panahon, nasa pinakamagandang panahon kung saan mararanasan namin ang inyong kapangyarihan, kabutihan, nag-uumapaw sa aming buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami kung kami po ay patuloy pang nagpapaalipin sa kasamaan at sa kaaway. Panginoon, tulungan niyo kami na managumpay at patuloy kayong piliin na katulad na aming Panginoong Jesus ay sabihin namin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at pagliligtas sa akin at sa pagtanggap sa akin, sa aming lahat, Panginoon, bilang iyong sariling mga anak na babae at lalaki na magmamana ng iyong kaharian dyan sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon. Gawin ninyo kami, Panginoon, na tapat
sa inyo hanggang sa wakas sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan at inspirasyon na patuloy na tumingin sa aming Panginoong Jesus at sa kanyang example, halimbawa sa aming buhay. Kayo lamang, Panginoon, ang maging nag-iisang Diyos at Hari ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Tulong po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid.